So yun nga, happy Saturday ng umaga sa inyo mga guys. At ito, medyo malamlam na naman yung ating panahon ngayon. Nag-i-snow. Hindi naman siya ganun kalakas. Parang flurries lang. Champorado nga pala yung naisip kong lutuin para sa breakfast namin ngayon. Medyo hindi ko na talaga maalala kung kailan yung huling tikim ko ng champorado. Isa nga pala to sa paborito kong agahan nung bata pa ako. So ito nga mga guys, at luto na yung ating champorado. Medyo matagal-tagal tayo na hindi nakakain ito. Kaya ito nga yung pinag-cravean natin kanina. Kaya ito yung ginawa nating, or ito yung niluto natin para maging agahan. So after nga nito, punta tayo ng or pagkakain natin ng agahan, punta tayo ng Dollar Tree o kaya Canadian Tire. Tingin tayo ng mga punla or yung seeds na pwede natin itanim para sa summer. Meron tayong pagkakabalahan. Usually kasi tinatanim namin dito, or yung iba ang tinatanim nila mga gulay gaya ng kalabasa, meron ding talong, sili, basta anything na gulay yung pwede mong pakinabangan or harvest para pagdating ng winter may magagamit tayo. So yun yung ating gagawin. Hanap tayo na pwede nating itanim. At pagdating ni Mrs. Mamaya galing trabaho, sa kanya natin ipapupunla. Kasi magaan-gaan ang kamay nun sa pagtatanim. Lumaki kasi siya sa bukid. Ibig sabihin, yung kabuhayan nila sa Pilipinas, yun, sakahan. Yung papa niya, mama niya, mahilig at marunong magtanim. Kaya yun, sa kanya natin ipapapunla. Yan, masarap naman. Sayang walang tuyo. Usually kapartner nito tuyo o kaya daing. Pero pwede na rin, okay na, pwede na pagtiyagaan. Tara mga guys, kain tayo. At see you mamaya, see you sa Dollar Tree at Canadian Tire. One eternity later. Andito nga tayo ngayon sa Dollar Tree at dito tayo magbabaka sakali kung may makikita tayong punla or seed na pwede nating itanim sa summer. Usually kasi nagpupunta kami dito ni Mrs. mayroon ako nakikita mga tinitinda nilang seed. Tingnan natin ngayon kung may available pa. So yun nga, andito tayo sa loob ngayon ng Dollar Tree at magbabaka sakali tayo. Baka may makita tayong mga punla or seeds. Kapag wala naman, sa Canadian Tire na lang tayo bibili mamaya. Titingin na lang muna ako ng garden tool. Kailangan kasi yung kutsara. Sa ngayon, kasi magpupunla tayo. Kaya tingin tayo dito. Medyo mura-mura dito kumpara sa Canadian Tire. Dito nga sa Dollar Tree, marami rin silang tinda na yan, ganyan. Solar na garden light. Puro solar yan. Tapos may iba't ibang size din na plastic pot. Ito sana pwede, kaya lang medyo mahal to eh. Hindi, para sa akin hindi siya practical, especially pagka magpupunla ka pa lang. So gagamitin na lang natin ay yung plastic cup. So yun nga yung mga pwede mong i-display sa garden mo, yung mga fence, mga decorative lang naman siya, hindi siya talaga yung pambakod. So kung gusto mo na malalaking pot, meron din sila. So hanapin na natin yung kailangan natin. So ito, dito kita ko na. So ito lang muna yung ating kailangan sa ngayon, kasi kailangan nating kumuha ng lupa para maisalin dun sa gagamit sa ating plastic cup. Tapos meron din silang kalaykay. So yan, magagamit natin yan kapag spring, kapag fall, pag naglalagas na yung dahon. Siyempre marumi yun sa paligid eh. Kaya dapat instead na pag wala kang walis tingting, pwede na yung kalaykay. So ito, dito tayo sa party section.
Dito natin karaniwan makikita yung plastic cup na hinahanap natin. Yan, gaya niyan. Ito pwede na to. Mura to eh. Mga siguro wala pang $2 to. Hello, hi. Hi. Hey, bag? Ano? I'm good. That's everything? That's everything. I'd like to pay. Card. Sorry? Mastercard. Stop, please. You want to see? Yeah, please. Thank you. Thank you. Next. So ayun nga mga guys, andito na tayo sa kotse at naka $3 and kano ba? $3.15 lang tayo. Bali, yung dalawang items tag $1.5 lang siya. Medyo mura talaga siya. Yung maliit na shovel is yun nga $1.50, tapos yung mga plastic cups ganun din. $1.50. Tapos yung 15 cents parang sa tax na lang yun. So, dito tayo sa Canadian Tire ngayon. Silip tayo kung may makikita tayo mga buto or seeds. Pero sigurado meron yan. 100%. Di yan makawala dito. Kasi may binibenta nga sila na mga soil, mga lupa. Yan. Mga nakalagay na yan. Lupa yan. Tapos yung iba rin, mga naman, salt. Para sa pwedeng isabog sa daan para hindi tayo madulas. So yun nga, nakikita ko na yung mga buto. Nandito siya. So yun yung mga tinda nilang punla. Itong mga flowers to or bulaklak. Dito tayo sa halaman. So ayan nga, meron silang iba't ibang klase na gulay dito. May mga string beans, merong pechay, tapos yan, beetroots, meron ding repolyo, broccoli, carrots. So hanapin natin muna yung tomato. Yan, kuha tayo ng tomato. Tapos sili. Kuha tayo ng sili. Ito sibuyas. Medyo mahal yan sa Pilipinas hanggang ngayon. Ganyan yung usually tanim ng papa ni Mrs. Lagi yun nagsisibuyas ka. Wala ditong sili. Hanap tayo sa kabilang side. Meron din pipino. Yan. Tapos mga pang salad, mga lettuce. Gusto ko sana kalabasa pero parang wala pa ako nakikita. Yan. Ito siling labuyo. Yan. Okay to. Medyo mahal to dito. Siling labuyo. Yan. Meron ding mais, kaya lang syempre parang hindi ko alam kung sasakto yung haba ng buwan bago bumunga yan, kaya siguro next time na lang yan or next year. Pero maganda sana itanim yung mais. Paborito din ni ni Mrs. Paborito yan ni Maxine, yung aming alaalagang bata sa bahay. Pero parang yun nga, parang kukulangin yata yung buwan kapag yan yung tinanim mo. So may nakita nga tayong kalabasa. Ito, squash. Kuha tayong isa. So hanapin lang natin yung garden tools. Usually dun yun sa bandang dulo. Mga shovel, yung mga grass trimmer.
Doon natin yan makikita sa dulo nito. Doon, sa pinakadulo siya nakapesto. Kung di ako nagkakamali. So, parang dito yata. Ayan, may mga gloves. Ayan, mga shovel. So, ito yung nakita natin kanina sa Dollar Tree. Tignan nyo guys. 24. Customer assistance ang 20. Almost $25. Customer is waiting there. Ang mahal. Pero, syempre, quality naman yan. Pero hindi naman natin kailangan ng ganun. Okay na tayo dun sa nabili natin na tagwa $1.05. Pinakita ko lang sa inyo yung price difference. So ayan nga, may mga Pico. Yan, dito sila dito. Yan. Sa ngayon hindi naman natin magagamit pa yan. Wala naman tayong ganong kalaking bakuran. Yan. Yung gagawin naman kasi namin ni Mrs. Parang libangan na lang namin ngayong pagpasok ng summer. Kasi nga nung mga last year, nung mga nagdaang taon, hindi namin magawa na magtanim kasi nga syempre nag-rent lang kami. Kaya hindi namin property yon. So gustuhin man namin, syempre titisin na lang muna. Ngayong meron na kami sarili naming property, meron na kaming chance na gawin yung mga ganitong pagga-garden or gardening. Yun, especially si Mrs. Gustong-gusto niya na nagga-garden or nagtatanim-tanim. Kasi syempre, lumaki siya sa bukid talaga, sa probinsya. Tapos yung papa niya, mama niya, yun talaga ang kabuhayan, yung pagbubukid. Kaya gustong-gusto niyang nagtatanim. So, yun. Okay na, nakita natin kung magkano yung presyo ng mga garden tools dito sa Canadian Tire. Medyo may kamahalan. Magbabayad na tayo kasi lumalakas yung snow. Baka di ako makakuha ng matinong lupa nito. Kailangan maabutan natin yun bago na naman mag-frozen yung ating backyard. 2,000 years later. So mga guys, andito na nga tayo sa ating bahay at ito yung mga binili nating punla kanina. Meron tayong dalawang klaseng tomato or kamatis dito. Yan, susubukan natin to. Tapos yung kalabasa, tsaka siling labuyo. So ayun nga, umpisahan na natin. Bale, ito yung binili natin kanina na cup. Dito tayo magpupunla. Hindi ko alam kung masyadong maaga pa itong pagpupunla natin. Pero sabi kasi ng ating katrabaho, pwede na raw mag-start. Kung meron tayong basement, pwede natin doon ilagay yung punla natin. Basta lalagyan lang natin ng ilaw. Or kung meron tayong pintana na direct sunlight, pwede doon natin ilagay yung mga ipupundan natin. So yun nga, bago tayo magsimula, kailangan butasan muna natin to sa ilalim para pag nagdilig tayo, merong lalabasan yung tubig natin. Gamitan lang natin ng lighter to. Butasan natin. Di naman kailangan maging perfecto yung butas. Basta ang mahalaga, meron lang siyang drainage or drain. Yan. Ang gagawin natin. So siguro magpupunla kailangan natin ng mga yung bato. 1, 2, 4 muna na cup. Yun. So yan lang muna. At ayun, after nito, kuha tayo ng lupa sa labas at babasain lang natin ng konti. Siguro mamaya paghapon, pagdating ni Mrs. Siya yung pagpupunlain natin. Magaan-gaan ang kamay nun pagdating sa paghahalaman eh. Minsan kasi, di ba, pagka mabigat yung kamay mo, baka hindi tumubo. Ibig sabihin, meron kasi kaming pinapamahiin dati na pagka yung kamay mo hindi sanay sa pagtatanim,
Baka hindi tumubo ng maganda yung ipupunla mo. Kaya yun, pagdating ni Mrs. tama-tama, medyo moist na yung lupa. Siya na yung paglalagay natin ng punla. So wala nga tayong makuhang maayos-ayos or matinong lupa, kaya ito muna yung gagamitin natin. Hindi naman ganun karami yung kailangan natin. Baka at least mga 3/4 lang ng level ng plastic cup pwede na. Okay na. Meron na siyang mga lupa. Yan. Papasok ko lang sa loob tapos babasain natin. Or kahit dito ko na lang to basain, tapos mamaya ko na lang ipapasok. Ayan. So, ito nga, may dala na tayong tubig. Basain muna natin to. Start na siyang mag-moist. So, andito nga kami sa kitchen at itatanim na ni Mrs. yung unahin yung siling labuyo. Yeah, pepper, chili. Kakaunti lang naman niya. Ito lang siya. Edi isabay mo na. Ganyan. So, lagay na natin dito lahat. So, mag-gaan kasi yung kamay nito sa paghahalaman eh. Pag tayo nagtanim niya, baka hindi tumubo. Laking bukid. Malaking bukid. Bukid, bukid. Ito may laman to na sili. Ito ay tomato. Takot sa camera. Takot sa camera si Kuya. Camera shy. Uy, may balot Aba. pa sa loob. Yung Camera shy si Kuya. Yan. Baka daw makita siya ng crush niya. Ay, Adam. Sino bang crush mo, Kuya? Sarap. Kuhanan mo nga yung masarap ang buhay dun, Dim. Tingnan mo nga. May sinasabi ka ba? Sarap buhay? Kain-kain lang? Ha? Laro lang. Kain-kain lang. Cellphone lang. Hindi na masarap ang buhay. Ganyan talaga. Another pack of tomato. Yan yata yung dinatawag nilang vine tomato. Vine ba to? Ay, oo, yeah. Yeah, money maker. Tapos yung unang tomato, yun yung pangkaraniwan. Kumain ka pa, paano sasarap buhay mo kung di ka kakain? Sarap buhay, kain-kain lang. Say hi to the camera. Ano, sarap buhay? Maxine? Sarap buhay, may chocolate pa sa Eh, pisngi. baka masingot ng ilong mo Sarap buhay, may chocolate pa sa pisngi. Sarap buhay, kain-kain lang. Tapos yung huli, kalabasa. Squash. Squash. Ganito Ito. yung ano niya, may ganun. Ito yung gusto kong tumubo. Kasi mahal ang kalabasa. Oh, yeah. Okra sana, okra. Ano yung tsura? Tada! Ganun. Pwede nang kainin. Papakin. Pwede nang papakin. Yeah, oh, there you go. So, good luck to us. Good luck sa atin. Antayin natin Lagay ng ko 1 dito week. para maano siya. Oh, Hindi dun. siya pwedeng ilabas eh. O doon lang sa Kasi may ano daw. malalamigan to. Sa may window. Akala ko magusin ko yun. Ito ba't hindi ko makain? May champurado. Ay. Yata kayo kumuha. Ako. Bakit? Lamig. So yan nga, antayin na lang natin yan tumubo or umusbong after 1 week or 2 weeks. Malaman natin kung successful tayo. So yun nga mga guys, at maraming salamat uli sa panonood ng ating vlog.
At see you to our next Tita, one. huwag mo si Tita Lola, God sabi bless. mo,